Ang pag-ibig kapag naramdaman natin ay hindi basta-basta mapipigilan. Lalo na kung ito ay totoo at nag-uumapaw. Pero may mga pag-ibig na hindi na kailangan pang ipaalam sa taong mahal natin, lalo na kung may pagkakaibigan at samahan tayo na gusto nating panghabang buhay na ingatan. Dear Papa Dudut, para sa akin, may pagmamahal na hindi na kailangang suklian pa. Yung sapat nang naipaalam sa taong minahal mo ang espesyal na nararamdaman mo para sa kanya. At ang mahalaga doon ay patuloy ninyong pinapahalagahan ang bawat isa kahit magkaibigan lamang kayo. Hi Papa Dudut at sa mga ka-online natin na gising pa sa ganitong oras. Just call me Jillian, 21 years old from Caloocan. Sumulat ako kasi gusto kong magbahagi ng kwento ng buhay ko na hindi masyadong nakakaiyak pero alam ko na makapag-iiwan din ng inspirasyon sa mga kagaya ko. Kung anong ibig sabihin sa mga kagaya ko ay malalaman po ninyo sa iba pang parte ng sulat ko. Actually hindi lang tungkol sa buhay ko kung hindi pati na rin sa best friend ko na si Maine. Kababata ko siya at kinakapatid kasi ninang ko ang mami niya. Kaya naman close talaga kaming dalawa. May dalawang kapatid siyang lalaki at si Maine ang bunso. Magkaedad lamang kami pero parang naging ate-atehan niya ako. Siguro kasi sa aming dalawa ay mas matured akong mag-isip at magdesisyon kesa sa kanya. Kaya nga pinayagan na rin ako ng mga magulang ko na mag-apartment nang mag-college na ako. Samantalang si Maine ay lumaking spoiled. Hindi pinayagan ng mga magulang niya na sa iba tumira habang nasa kolehiyo. Isang umaga na nagluluto ako ng instant pancit canton ay napahinto ako sa ginagawa ko dahil sa tatlong mararahang katok sa may pinto ng apartment ko. Pinatay ko muna ang kalan at inihinto ang pagluluto bago naglakad patungo sa may pinto. Bebeshi? Gulat na wika ko nang mabungarang ko si Maine. Kumunod pa ang noo ko nang makita ang malaking bag na dala niya. Bakit ang aga mo namang pumunta dito sa place ko? Wala ka bang rehearsal sa cheering squad ngayon? Saka bakit ang laki ng bag mo? Sunod-sunod na tanong ko. Bumuntong hininga naman si Maine bago itinaas ang isang kilay. Ang dami mong tanong, Beshi. Hindi ba pwedeng papasukin mo muna ako sa loob kasi ang bigat nitong bag ko? Napapailing na wika niya. Oo nga naman. Halika, pasok ka. Akin na yung bag mo. Natatawang tugon ko naman. Kinuha ko na nga ang bag mula sa kamay ni Maine. May hinala na rin ako sa ginawa ng best friend ko pero gusto ko pa rin manggaling yon mula sa kanya. Alam ko namang alam mo na kung bakit ako nandito at tama ka. Nasermonan kasi ako ni na mami kagabi dahil na late na naman kasi ako ng uwi sa curfew kagabi. Naglayas na lang ako. Obvious naman hindi ba? Ang sabi pa ni May na parang nababasa ang nasa isipan ko. Napailing na lamang ako sa mga sinabi niya. Lumapit ako sa may lamesa at nagsimulang magtimpla ng 2 tasa ng kape. Maliit lang naman ang apartment ko, studio type, kaya halos magkakadikit ang kusina, sala at pati na rin ang maliit na spasyo para sa kwarto ko kung saan ay ipwenesto niya ang kama sa sulok. Tumingin ako saglit sa bilog na orasang nakasabit sa dingding. 6:00 pa lamang ng umaga. After lunch pa ang klase ko kaya may oras pa akong makinig sa madramang kwento ng best friend ko. Nasermonan ka lang naman dahil hindi ka umabot sa curfew mo tapos naglayas ka kaagad. Pag-uusisa ako. Hindi lang kasi yun eh. Panimula naman niya at tinanggal muna ang mga sapatos bago nahiga sa kama na hindi kalayuan mula sa kinakatayuan ko. Nakakainis lang yung parents ko kagabi. Papiliin ba naman ako kung pag-aaral o ang pag-cheering squad? Kwento pa niya. O ano pinili mo? Tanong ko. Alam ko kung gaano ka-stricto ang mga magulang ni May at ayaw ng mga ito na ginagabi ang best friend ko sa daanan kaya hindi siya pinapayagan sa mga extracurricular ng school. Pero kilala ko rin ang best friend ko. Kapag mas lalo itong hinihigpitan ay mas lalong umaalpas. Siyempre wala. Kaya nga naglayas ako eh. Tugon naman niya. Inabot ni Maine ang isang unan at niyakap.
Sabagay, kesa nga naman mamili ka edi maglayas ka na lang. Alam naman nilang dito ka lang pupunta at magpapalipas ng sama ng loob sa apartment ko. Natatawang muli akong napailing. Matagal na rin naman akong kilala ng mga magulang ni Maine. Ilang beses na rin niyang ginawa ang umalis ng bahay at magpalipas ng gabi sa apartment ko. Sigurado ako na maya-maya lang din ay makakatanggap na ako ng tawag mula sa mami ni Maine upang itanong kung kasama ko ba si Maine. Pagkatapos kong magtimpla ng kape ay binalikan ko ang nilulutong pansit canton. Nandito na ang kape mo ha? Nagugutom ka na ba? Tapusin ko lang tong pansit canton para makapag-breakfast ka na. Buti na lang at alauna pa ang pasok ko. Wika ko. Beshi, inaantok na tawag ni Maine. Yes, tugon ko. Hindi ko na siya nilingon pa ang kausap dahil patapos na rin naman ako sa ginagawa ko. Dito muna ako kahit 2 days lang ha, ang sabi pa ni Maine. Saglit pa akong natawa at nilalagyan ko na ng seasoning ang hinangong mga noodles mula sa kaldero. 2 days lang ba? Bakit parang pang 1 linggo ang laman ng bag mo? Natatawang tanong ko. Besye naman pagmamaktol pa ng best friend ko. Kahit naman 1 buwan ka pa dito okay lang at feeling ko mas okay din yon kina tita kaysa kung saan ka nagpupunta kapag naglalayas ka. Inihintay ko na nga lang na mag-ring ang cellphone ko dahil sa tawag nila. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo na lang i-explain sa kanila ng maayos ang side mo? Malay mo maintindihan ka rin nila, sagot ko. Inilagay ko na ang plato ng pansit canton sa lamesa katabi ng 2 tasa ng kape. Tara na, breakfast na tayo, anyaya ko. At nang hindi sumagot si Maine ay nilapitan ko na siya. Nakabaluktot ang pagkakahiga ng best friend ko sa kama habang yakap ang pinakamalaking unan ko. Umupo na rin ako sa may gilid ng kama at siniguradong hindi magagalaw ang pwesto ni Maine. Ramdam ko kasing lumalalim na ang tulog niya. Pinagmasdan ko pa ang magandang mukha ni Maine. Oo, napakaganda niya sa paningin ko. Matangos ang ilong, mapula ang labi at bilugan ang mga matang bumagay sa mapisngi niyang mukha. Ang mukha niya na kahit kailan ay hinding-hindi ko pagsasawa ang titigan. Inawi ko pa ang buhok niyang bahagyang tumakip sa pisngi at nilagay sa mga likod ng tenga. Beshi, bulong ni Maine. Sorry Beshi, nagising ba kita? Nakaredy na kasi ang breakfast Kain na tayo. Muling yaya ko sa kanya. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Maine pero hindi ito dumilat. Yaka please, mamaya na tayo kumain. Tulog muna tayo. Nilalamig saka inaantok pa kasi ako Tugon naman niya. Ako naman ang napangiti bago tumabi kay Maine at niyakap siya kagaya ng hiling niya. Thank you Beshi ang sabi pa ni Maine. You're always welcome. Wika ko bago mas hinigpitan ang yakap sa kanya. Ganon lagi ang routine namin ni Maine kapag napapagalitan si Maine o sumasama ang loob kanino man. Ako ang palagi niyang takbuhan. Tagapakinig sa mga rant niya o kaya ay tagayakap kapag nalulungkot siya. Ganon naman kasi ang role ng isang best friend, hindi ba? Tagasalo tayo ng bigat na nararamdaman nila. 3 araw lang naman na malagi sa place ko si Maine at nang humupa ang tampo niya sa parents niya ay nagkusa na rin siyang umuwi sa kanila. Happy birthday Ninang! Masayang bati ko nang makapasok sa bahay ni Maine. Thank you Jillian, pasok ka. Tugon naman ni Ninang. May dala po pala akong cake ang sabi ko sa kanya. Tumuloy na ako noon sa kusina kung saan ay nagluluto pa siya. Sinabi niya kasi na naliligo pa noon si Maine kaya nakipagkwentuhan na lamang muna ako kay Ninang. Malapit na pala kayo maging graduating ni Maine no? Kita mo nga naman napakabilis talaga ng panahon. Ang wika ni tita habang naghahalo ng niluluto niyang pansit. Oo nga po Ninang parang dati lang kinakabahan pa kami na magka-college. Tapos eto mag-3rd year na kami. Tugon ko naman. May french fries noon sa harapan ko na kasalukuyan ko namang pinapapak.
Parang dati lang mga batang paslit lang kayo ni Maine na nagtatakbuhan dito sa kusina ko tapos pareho pa kayong sasawayin dahil sa ingay nyo. Natatawang dagdag pa ni Ninang. Bata pa rin naman po kami Ninang batang isip po. Natatawang wika ko naman na kinatawa na rin ni Ninang. Tama ka dyan, pero sa tingin ko naman mas naging matured ka kesa kay Maine. Mas marunong ka kasing makinig sa mga magulang mo kesa dyan sa anak namin na palagi na lang pasaway dito sa bahay. Kaya nga ayaw naming payagan na mag-apartment yan kasi baka mapabayaan pa niya ang pag-aaral niya. Kwento pa ni Ninang. Marunong naman po mag-handle si Maine ng oras niya Ninang. Mukha lang po siyang pasaway pero hindi naman po yan nagpapabaya sa pag-aaral niya. Na-amaze nga po ako sa kanya kasi napagsasabay niya ang pag-cheering squad at pag-aaral niya. Hindi po madaling gawin yon. Pagtatanggol ko naman kay Maine. Minsan kasi ay kailangan lang din na ipaunawa sa mga magulang niya na gusto niya ang ginagawa niya. Pero kahit na, mas gusto ko pa rin, gusto namin mag-asawa na nakafocus lamang siya sa pag-aaral niya. Alam mo naman kasi sa panahon ngayon, maraming pwedeng mangyari sa mga kabataan na ginagabi sa pag-uwi ng bahay. Giit pa ni Ninang. Malapit lang naman po yung apartment ko sa school namin. Kung nagwo-worry po kayo sa tuwing ginagabi si May ng uwi, pwede po sa apartment ko na lang siya tumuloy para hindi po siya gabihin sa daanan. Sagot ko naman. Hindi naman sa gusto ko lang ipagtanggol si Maine, Papa Dudut. Alam ko rin kasi na wala namang mali sa ginagawa niya. At mahal niya rin ang pagsasayaw. Yon ang nagbibigay sigla sa kanya para pumasok sa school namin sa araw-araw. Kaya ayoko rin sana na mawala yon sa kanya. Gusto ko rin na ipaintindi sa parents niya na mahalaga rin ang pinapakinggan nila ang mga gustong sabihin ni Maine. Ganon kasi sa isang pamilya. Kailangan na bukas ang isipan at puso ng bawat miyembro para sa isa't isa, para magkaunawaan silang lahat. Nagiging sanhi kasi ang pagtatalo kapag hindi sila marunong mag-open ng mga problema nila. Pwedeng lumaki ang sama ng loob na nararamdaman ng bawat isa. Naabutan pa kami ni May na nagkukwentuhan ni Ninang pero iniba na namin noon ang topic. Baka kasi lumabas na ipinagtatanggol ko lang ang best friend ko kaya ako ginagawa yon. Pero pagkatapos ng araw na yon ay tuluyan na rin sumuko ang mga magulang ni Maine sa pagpapahinto sa kanya sa pagpapasali sa cheering squad. Nagkaroon na lamang ng usapan ang mga ito na kapag aabutin ng madaling araw ang rehearsal sa apartment ko na lamang siya dapat magpalipas ng gabi. Labis-labis ang pasasalamat sa akin noon ni Maine dahil nalaman niya na kinausap ko pala ang mami niya tungkol sa sitwasyon ko. Pero sinabi ko na sinubukan ko lamang ipaintindi kay Ninang na mahalaga sa pamilya ang pag-uusap-usap tungkol sa mga problema. Ayoko rin kasi na habang tumatagal ay mas lumalaki ang sama ng loob niya sa parents niya. Kaya masaya na rin talaga ako noon na nagkasundo na sila. At dahil wala naman akong extracurricular ay madalas na pinupuntahan ko na lamang si Maine sa mga rehearsal niya. Pinapanood ko siya o kaya ay dinadalhan ng pagkain. Palagi rin ako naka-cheer sa kanya mula sa tabi ng gym kung saan sila nagre-rehearse. Mukha akong tanga pero ayos lang sa akin yon. Ganon naman kasi ang ginagawa ng best friend para sa best friend niya, hindi ba? Dapat ay palagi niyang iparamdam ang presence niya. Pero ang sabi nga nila, in every best friend story, madalas may isang nahuhulog at nagmamahal. At sa aming dalawa, ako yung nahulog at nasaktan. Nasa 4th year college na kami nang magsimula akong maramdaman na may kakaiba sa sarili ko at sa feelings ko para kay Maine. Noong una ay pinilit ko yung hindi i-entertain dahil ayoko ring aminin sa sarili ko na parang unti-unti na akong nagiging bisexual. Tapos ayoko rin na magkaroon ng dahilan para masira ang friendship namin ni Maine. Kaya ginawa ko na lamang ang mga bagay na alam ko para mapasaya ang best friend ko. Nagpatuloy ang friendship namin habang lumalalim na ang feelings ko para kay Maine. Gusto ko mang pigilan pero hindi ko magawa lalo na at palagi kaming magkasama.
Kaya sinakyan ko na lamang noon ang paniniwalang baka mawala rin ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Paulit-ulit ko rin kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ako bisexual. Best friend lang ang tingin ko kay Maine at wala akong gusto sa kanya. Pero sobrang hirap din talagang pigilan ang nararamdaman ng puso natin. Beshi, sorry late ako ha. Kumain ka na? Tanong ko nang makaupo sa tapat ni Maine. May usapan kasi kaming sabay na magla-lunch sa kantin. Hindi pa naman Beshi, kaya lang may lakad ako eh. Naglalagay ng lip gloss si Maine habang nagsasalita noon. Saka ko lang napansin na parang naka-makeup siya. May date ka ba? Pag-uusisa ko. Oo, tugon ni Maine na kumindad pa. May date kasi kami ni Joel, dugtong pa niya. Joel? Yung MVP ng university? Tanong ko ulit. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ko na mas napapansin na ngayon ng mga lalaking estudyante si Maine dahil sa pagsasayaw niya. Isa siya sa mga pinakamagandang miyembro ng cheering squad nila at sa lahat ng mga nagpapapansin sa best friend ko ay si Joel ang isa sa mga pinakaayaw ko sa kanila. Makulit kasi ito at sikat sa university namin dahil sa pagiging two-timer. Yap, siya nga, tugon niya. Kaya pala nagme-makeup ka, wika ko. Ibinaba na ni Maine ang hawak na salamin at tumingin sa akin. Pangit ba? Masyado na bang makapal? Hindi no, sakto lang. Pero mas maganda ka pa rin para sa akin kapag wala kang makeup, sagot ko. Hindi pambobola ang sinabi kong yon. Sa lahat naman ng oras ay maganda talaga si Maine sa paningin ko. Ngumiti naman si Maine. Sana ganyan din ang sabihin sa akin ni Joel mamaya, wika niya. Napailing naman ako habang kunot ang noo. May bala ka na bang sagutin siya? Hindi ba two-timer yun? Tanong ko. Grabe sa judgmental. Chismis lang naman yun, Beshi. Saka naniligaw pa lang naman siya. So nasa stage pa lang kami na mas kinikilala ang isa't isa. Pero teka, hindi ba may naniligaw din sa'yo na basketball player ng department ninyo? Si Vincent? Tanong naman niya. Oo, pero binasad ko na yon. 2 weeks ago pa, tugon ko. Bakit? Gwapo yun ah, matangkad pa. Nagtatakang wika niya. Hindi ko type eh, tipid na sagot ko pa. Isa si Vincent sa mga pinakamatagal na nanliligaw sa akin pero syempre ayaw ko nang mas patagalin pa yon, lalo na at alam ko sa sarili kong wala naman talaga itong kapag-apag-asa. Choosy naman ang beshi ko eh, sinong type mo? Muling tanong pa ni Maine. Ikaw, parang kusang lumabas ang salita na yon mula sa bibig ko na labis ko ring kinagulat. Ha? Ako? Paanong ako? Natatawang bumakas ang pagtataka sa mukha ni Maine. Biglang bumilis at lumakas ang kaba sa dibdib ko. Saglit na naging malikot ang mga mata ko na tila nag-iisip bago sinalubong ang mga tingin ng best friend ko. Ang ibig kong sabihin, ikaw muna ang gusto kong mauna na magkaroon ng boyfriend, pagsisinungaling ko. Malambing na kinarot ni Maine ang pisngi ko. Kala ko naman kung ano na. O sige, ano na ha, kita na lang tayo mamayang hapon. Bye Beshi, paalam niya. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi ni Maine sa pisngi ko na lihim kong hinihiling na sana ay sa mga labi ko na lamang. Parang yung feelings ko na matagal ko na ring lihim na itinatago mula sa best friend ko. Masaya ako kapag kasama si Maine pero mas masaya ako kapag nakikita siyang masaya kahit pa ibang tao na ang kasama nito. Kaya sinimulan ko nang tanggapin na hindi lang ako ang tao na pwedeng maging dahilan ng pagngiti niya. At kahit gaano ko kagustong pigilan si Maine na i-entertain si Joel ay hindi ko na ginawa dahil ayokong lumabas na nangihimasok na ako sa mga desisyon niya. Isa lang naman ang mahalaga sa akin, Papa Dudut. Ang makita at maramdaman ko na masaya ang best friend ko kahit ibang tao pa ang dahilan. Kaya lang nagkamali ako noon. Dapat pala ay hindi ko hinayaan si Maine na lalong mahulog kay Joel. Dahil nahuli ito ni Maine na may ibang babae na dinidate. At kahit wala pa mang relasyon ang mga ito ay nasaktan na si Maine sa ginawang panloloko ni Joel sa kanya.
Pero mas nasaktan ako lalo nang yumakap at umiyak na sa akin ang best friend ko. Sinabi ko sa kanya na igaganti ko siya sa ginawa sa kanya ni Joel. Si Joel ba yon? Tanong ko. Kasama kong kaklase ko na si Blair sa loob ng isang fast food chain. Hinihintay namin ang iba pa nilang kaklase na kasama sa research na gagawin namin para sa isang major subject. Yung sinasabi mong two-timer na nanliligaw sa best friend mo? Balik tanong naman ni Blair habang nakatingin sa lamesang itinuturo ko. Naiinis at napailing ako. Siya nga, sandali lang lalapitan ko, sagot ko. Jillian, wait! Habol pa ni Blair. Hindi na ako nagpapigil pa kay Blair at lumapit na ng lamesa kung nasaan si Joel na mag-isa pa lamang at halatang may hinihintay. Joel? Kunwaring nagulat na bati ko. Joel, ikaw nga. Umupo na ako sa katapat niyang upuan. Jillian? Baka sa mukha ni Joel ang pagkagulat. Kilala niya ako dahil madalas niya akong nakikitang kasama ni Maine. Kumusta? Sino hinihintay mo? Yung isa pang nililigawan mo na isinabay mo kay Maine? Sarcastic na tanong ko. Wala akong alam sa sinasabi mo. Mahina pero matigas na sagot naman ni Joel. Wala raw alam. Baka naman yung hinihintay mo may alam. E di hintayin ko na rin para magkaalaman na tayo. Inis kong sabi. Pwede ba Jillian? Ayoko ng gulo. Umalis ka na nga dito. Pabulong pa rin na pagtataboy pa ni Joel. Aalis talaga ako dito. Kahit na hindi mo sabihin dahil wala akong oras para sa manloloko na kagaya mo. Eto ang tandaan mo Joel Layuan mo na si Maine at huwag ka nang lalapit ulit sa kanya. Dahil sa oras na nalaman ko na umaaligid ka pa rin sa kanya, alam mo na kung saan ka pupulutin. Nanggigigil sa inis na sagot ko. At bago pa muling makapagsalita si Joel ay tumayo na ako at bumalik sa table namin ni Blair. Mabuti na lang at may baso na ng tubig doon at nagawa ko kaagad na uminom kasunod ang malalim na buntong hininga. Okay ka lang? Tanong pa ni Blair. Oo, naiinis lang talaga ako sa manluloko na yan, sagot ko. Alam mo may napansin ako ang sabi pa ni Blair. Ano yun? Tanong ko. Bakit parang masyado kang affected sa ginawa ni Joel kay Maine? Balik tanong ni Blair sa akin. Muli akong napalunok. Hindi naman, syempre nainis lang ako dahil sa dinami-rami ng babaeng maluloko niya best friend ko pa, sagot ko. Yun lang ang dahilan? Naiinis ka lang dahil si Maine ang napili niyang lokohin? Muling tanong pa ni Blair. Oo naman. Kinakabahan pang sagot ko. Walang sino man sa mga kaklase ko o kaibigan ko ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ko ng identity crisis dahil sa best friend ko. At wala siyang plano na ipaalam yon sa kahit na sino, lalo na kay Maine. Siyempre ayokong mahusgahan at mas lalong ayoko na masira ang friendship namin ni Maine. Nang dahil sa akin ay ramdam ko na unti-unting nakapag-move on si Maine. Palagi ko kasi siyang pinapasaya, lalo na sa mga oras na napapansin kong malungkot siya. Ginagawa ko ang role ko bilang best friend sa buhay niya. Hi guys, ang bati ni Maine nang makalapit sa amin ni Blair. Nasa kantin kami noon at kumakain ng lunch. Hello Maine, na kaming kumain. Sabi kasi ni Jillian hindi ka makakasabay, ang sabi pa ni Blair. Akala ko ba mamaya ka pa darating kasi may meeting kayo sa cheer dance? Takang tanong ko. Huminto na muna ako sa ginagawang pagkain. Mamayang hapon na lang daw sagot pa ni Maine. Biglang tumunog ang cellphone niya na kaagad na kinuha mula sa bulsa. Hello Abet, o napatawag ka? Ang wika ni Maine sa kausap niya sa cellphone. Tumaas ang tingin ko habang nagkukunwaring ipinagpapatuloy ang pagkain. Pamilyar sa akin ang pangalang binanggit ni Maine. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ang SSG president sa university namin na nakwento na rin sa akin ni Maine na kumuha ng number nito noong nakaraan. Bukas may langkad kami ni Jillian Siguro mga hapon po pwede. Sige, sabihan na lang kita mamaya ha. Bye. Ibinalik na ni Maine ang cellphone sa loob ng bag kasunod ang pagkuha ng wallet. Si Abet ba yun na malaki ang mata?
pasimpleng tanong ko. Malaki bang mata nun? Parang hindi naman eh. Natatawa ang singit pa ni Blair. Oo, malaki ang mata nun, parang kwago nga eh. Nangaasar pang dagdag ko. Nakangiti ako noon pero nagsisimula na akong makaramdam ng inis na sinusubukan kong hindi ipakita sa mga kasama ko. Hoy, magkaiba naman yung malaki sa bilugan ng mga mata no? Saway pa ni Maine. Ganon din yun, matang kwago pa rin. Bakit ba siya tumawag? Niyayaya ka makipag-date no? Hindi ko na napigilang tanong. Nawalan na rin kasi ako ng ganang ipagpatuloy ang pagkain ko. Paano mo nalaman? Ang lakas ng panrinig mo ah. Natatawang sagot pa ni Maine. Di makikipag-date ka nga sa kanya? Muling tanong ko. May munting kurot akong naramdaman na pilit kong hindi pinapahalata. Ngumiti naman si Maine. Tayo ang makikipag-date sa kanya, sagot niya. Ha? Anong tayo? Munti ko nang maibuga ang tubig mula sa bibig ko. Mabuti na lang at nalunok ko na yung kaagad. Sabi mo kasi hindi ba gusto mo nang mas makilala ang mga manliligaw sa akin? Para makilati sila. Di samahan mo ako makipag-date sa kanila. Nakangiting sagot pa ni Maine. Akala ko ay nagbibiro lamang si Maine sa sinabi niyang yon. Pero kinabukasan nga ay nagpasama siya sa akin na makipag-date kay Abet. Hindi naman ako tumanggi dahil gusto ko rin talagang mas makilala pa ang binatang puporma sa best friend ko. Kaya hindi lang isang beses na nangyari ang pagsama ko kay Maine, naulit pa yon ng maraming beses hanggang sa nagmumukha na akong alalay sa mga date niya kasama si Abet. Na kahit kailanman ay hindi ko nireklamo sa best friend ko. Kasi yun naman ang gusto ko, ang palaging makasama si Maine at makitang masaya siya. Kahit ibang tao pa ang nagiging dahilan. Papadudot, hindi lang isang beses na naramdaman ko na parang gusto ko nang aminin ang lahat sa best friend ko. Na bisexual ako at mahal ko na siya. Pero dahil takot ako na baka mailang si Maine sa akin ay pinilit ko na lamang na itago at kimkimin kaysa mawala sa akin ang best friend ko. Nakontento na lamang akong nakikita siyang masaya nang dahil sa ibang tao. Ang hirap namang bitbitin itong 3 popcorn. Bakit kasi nalilate pa ang Abet na yun eh. Inis na bulong ko habang hawak ang 3 paper bag ng popcorn. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Abet na dahan-dahang papalapit sa nakatalikod na si Maine. Hindi ko na nga tuluyang napigilan ang sarili ko na sumugod dahil sa biglang paghalik nito sa pisngi ng best friend ko. Uy, bakit ginawa mo yun kay Maine? Sigaw ko. Nandito pala ang asungot na to eh. Akala ko ba date lang natin to? Kunot ang noo pero natatawang tanong ni Abet kay Maine. Ang tanong ko ang sagutin mo, anong karapatang mong halikan ng best friend ko? Nakakabastos ka na. Gigil pa rin ang sabi ko. Ano bang pakialam mo? Hindi naman ikaw ang hinalikan ko eh. Inis na ring sagot ni Abet. Bumuntong hininga si Maine bago pumagitna sa aming dalawa. Kalmado pero nagpipigil ang inis sa mukha niya. Abet, tumigil ka na. Tama si Jillian, nakakabastos ka na. Umuwi ka na lang at ayaw ko na makipag-date sa iyo sa ngayon. Wika pa niya. Narinig mo yon? Umalis ka na raw. Taas kilay na pagtataboy ko kay Abet. Alam mo kung hindi ka lang talaga babae eh. Ano? Kung hindi ako babae ano? Ituloy mo. Mataas pa rin ang boses ko nang dahil sa galit. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan na kami ng mga tao sa paligid noon. Ewan ko sa iyo. Diyan na kayo. Magsama kayo ng best friend mong basagulera. Inis na sabi ni Abet bago nagsimulang maglakad palayo sa amin. At ako pa ngayon ang basagulera? Wow! Pahabol ko pa sa kanya. Beshi, tama na nga. Nagtapo na ang popcorn at soft drinks so. Inis na saway naman ni Maine sa akin. Saka lang ako kumalma nang marinig kong muli ang boses ni Maine. Nilingon ko siya at baka sa mukha niya ang sobrang pagkainis. Bumuntong hininga ako at lumapit sa kanya. Halika na, tayong dalawa na lang ang manood ng movie. Yaya ko. Ayaw ko na, umuwi na lang tayo, sagot pa ni Maine. Pero sayang naman tong foods at movie tickets natin, wika ko. Hindi naman talaga ako nanghihinayang sa pinambili namin ng pagkain at ticket. Mas nanghihinayang lang ako sa oras na sana ay magi-enjoy kaming dalawa na magkasama. Wala na nga ako sa mood.
Halika na, umuwi na lang tayo. Ang sabi pa ni Maine bago nagsimulang maglakad palayo mula sa akin. Isang mas malalim na buntong hininga ang binitawan ko bago nilapitan ang basurahan na nasa sulok lamang at saglit ko pang pinagmasdan ang mga hawak ko na pagkain, inumin at movie ticket. Muli pa akong bumuntong hininga. Siyempre kagaya ng dati, wala akong ibang gagawin kung hindi ang magsunod-sunuran na lamang sa best friend ko kaya itinapong ko na lamang ang lahat ng yon sa basurahan. Sige Blair, papunta na ako dyan. Daanan ko lang si Maine sa park kasi naghihintay siya doon eh. Bye! Ibinalik ko na sa bulsa ang hawak ko na cellphone. Ilang araw ding wala sa mood na mamasyal si Maine kaya mas inuna ko talagang samahan siya sa lahat ng oras kaysa tapusin ang thesis namin ni Blair. Nagtiim kaagad ang bagang ko nang makita ko kung sino ang katabi ni Maine sa may swing sa park. Anong ginagawa ng lalaking to kasama si Maine? Bulong ko at mabilis ako naglakad palapit sa dalawa. Hoy, bakit nandito ka na naman? Inis na wika ako kay Abet. Halos sabay naman tumayo si Maine at Abet na halatang nagulat sa biglang paglapit ko. Binawi kagad ni Abet ang tingin mula sa akin at ibinaling sa best friend ko. O sige na, alis na ako, paalam pa ni Abet. Hindi pa sana ako papaawat nang hawakan ni Maine ang kamay ko. Tama na Beshi, hayaan mo na siya. Hayaan? Paano hayaan? Nung isang linggo lang sinabi mo sa akin na ayaw mo na siyang makita tapos ngayon biglang hayaan na lang siya? Naiinis na sagot ko. Pumunta lang naman siya dito para mag-sorry Mahinahon na sabi pa ni Maine. So okay na kayo, gano'n na lang yon. Hindi ko pa rin mapigilan ang inis sa nararamdaman ko. Napailing ako bago bumuntong hininga at muling nagsalita. Bakit nga ba tinatanong ko pa mukha namang okay na kayo hindi ba? Kagabi lang ayaw mong lumabas dahil bad trip ka pa rin sa bastos na yon. Tapos eto, wow, as in wow talaga Beshi. Wika ko. Teka nga, bakit parang affected ka? Sa akin naman siya may kasalanan. Saka sinabi ko nang nagsorry na siya hindi ba? Bakit mas galit na galit ka pa kaysa sa akin? May inis na tanong pa ni Maine. Unti-unti naman akong kumalma nang magtaas na ng boses ang best friend ko. Ano nga ba naman ang dahilan ko para magalit? Sino nga ba naman ako sa buhay ni Maine? Kahit sa ang anggulo tignan wala pa rin akong karapatan na mag-react ng ganon sa harapan niya. Kaya ako galit at kahit kailan wala akong karapatan na magalit. Mahinang sagot ko. Hindi na naalis ang pagtataka kay Maine sa kakaibang nakikita niya sa akin papadudot. Alam ko na naguguluhan na siya sa inaasal ko sa ngayon. May problema ba tayo Beshi? Muling tanong niya. Wala. Muli ay malamig na tugon ko. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Alam mo kung galit ka pa rin dahil sa ginawa ni Abet sabihin mo sa akin. Para alam ko kung anong problema natin. Pangungulit pa ni Maine. Wala nga, tara umuwi na tayo, yaya ko. Iniwasan kong mabuksan ang topic na hindi ko kayang pangatawanan. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin napag-uusapan ang problema na tungkol kay Abet. Pagmamatigas pa ni Maine. Ano ba? Kung inis ka pa rin sa kanya o sa akin sabihin mo naman, wika pa niya. Hindi naman kasi si Abet ang problema dito Beshi, ikaw. Tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko. Pati na rin ang mga luhang unti-unti nang nangingilid sa mga mata ko. Ha? Ako? Bakit ako? Anong ginawa ko sa'yo? Nalilitong tanong niya sa akin. Wala. Saglit akong napakagat sa labi ko. Umalis na tayo dito, may kailangan na rin akong tapusin sa thesis namin. Muling pag-iiba ko sa topic. Hindi. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Pagpupumilit pa ni Maine. Gusto mo talagang malaman? O sige, sasabihin ko na kung bakit nagkakaganito ako. Dahil ang manhid mo. At sa sobrang manhid mo, nakakapagod na Beshi. Pigil ang mga luhang wika ko. Ano bang sinasabi mo? Wala na akong maintindihan. Naguguluhan namang
sabi ni Maine sa mga sumunod pang mga sinabi ko. Mas malalim na buntong hininga ang binitawan ko ngayon bago muling nagpatuloy papadudot. Pagod na ako na maging sunod-sunuran at magtanga-tangahan sa'yo. Lalo na sa mga oras na parang binabaliwala mo lahat ng effort ko sa'yo. Wika ko pa. Bes, sorry kung pakiramdam mo ay nasasayang na ang oras mo sa akin. Na-appreciate ko naman lahat ng ginagawa mo para sa akin eh. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo bilang best friend ko. Naiiyak na ring sagot pa ni Maine. Muli kong pinunasan ng luha sa mga pisngi ko. Ito na nga siguro ang oras para malaman ni Maine ang tungkol sa nararamdaman ko. Pero never mong inappreciate ang pagmamahal ko para sa iyo, Maine. Never mong inappreciate na higit pa sa pagiging best friend at never mo kong minahal na kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. At alam ko na never mong gagawin yun sa akin. Sa wakas ay pagtatapat ko nga sa kanya. Mahal mo ko? Gulo pa rin ang isipan ni Maine pero naiiyak na ito. Tumango ako. Bisexual ka? Muling tanong pa ni Maine. Inihilamos ko muna ang palad sa mukha ko na basa na ng mga luha. Oo, matagal na, sagot ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Tila walang katapusang tanong pa niya. Bakit kapag sinabi ko ba may magbabago ba sa nararamdaman mo para sa akin? Mamahalin mo rin ba ako kagaya ng pagmamahal ko sa iyo? O lalayuan mo lang ako kasi kahit kailan hindi mo matatanggap kung ano man ang pagkatao ko. Kaya nga nakontento na lamang ako na minamahal kita kahit na hindi mo alam. Sabi ko nga nun okay lang at least nakikita kitang masaya kahit na ibang tao ang kasama mo. At kahit na hindi mo ako magawang mahalin, masaya na ako kasi nagagawa kong mahalin ka ng malaya. Pero may nakakapagod din pala. Nakakapagod palang mahalin ng tao lalo na kapag hanggang best friend lang talaga ang tingin niya sa'yo. Nangangatal na ang mga labi ko habang pilit na binubuo ang mga salitang binibitawan ko ngayon. Muli pa akong nagbitaw ng malalim na buntong hininga. Hindi ko na hinintay pa na makapagsalita si Maine at umalis na ako sa harapan niya habang patuloy pa rin ang mga mata ko sa pagluha. Ramdam kong nakahatid tanaw si Maine sa paglalakad ko palayo sa kinakatayuan niya. Mula ng araw na yon ay hindi ko na muli pang kinausap si Maine. Wala na rin naman akong sasabihin dahil wala na akong itinatago pa sa best friend ko. Isa pa alam kong maiilang na sa akin si Maine. Kaya hinayaan ko na lamang ang sarili ko na mag-focus sa thesis at finals namin. Mabuti na lang din at nag-overall champion ang department ni Maine sa cheering squad kaya alam ko na naging busy rin siya sa mga rehearsal nila. At kung dati ay gumagawa ako ng paraan upang magkita kaming dalawa kahit saglit lang, ngayon ay hinayaan ko na muna ang mga sarili namin na maging abala sa kanya-kanyang ginagawa namin sa buhay at sa school. Mahirap pero alam ko na para rin naman sa aming dalawa ang pag-iwas ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation namin. Congrats guys! Masayang bati ko sa dalawang kaklase ko na kasama ko sa thesis namin, sina Blair at Jamaica. Sa wakas, tapos na ang pagsusunog natin ng kilay, sagot naman ni Blair. Oo, at mararanasan na natin ang maging corporate slave, dagdag pa ni Jamaica. Corporate slave ka agad, hindi ba pwedeng i-enjoy muna natin ang bakasyon? Natatawang sagot ko naman habang hinuhubad ang toga na nakapatong sa suot kong damit. Jill, si Maine papalapit sa atin. Bumilis kaagad ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang pangalang binanggit ni Blair habang nakatingin sa may likuran ko. Inaamin ko na rin na sa dalawang kaibigan ko ang tungkol sa naging huling pag-uusap namin ni Maine. Pati na rin ang tungkol sa totoong kasarian ko. O sige na guys, una na. Hindi ko na naituloy ang gagawing pag-alis nang hawakan ako sa kamay ni Jamaica. Girl, harapin mo na siya, ang sabi pa ni Jamaica. Oo nga girl, huwag nyo nang pahirapan pa ang mga sarili ninyo, dagdag pa ni Blair. Sige na Jills, kaya mo yan, pag-cheer up pa niya sa akin. Tinapik pa ako sa balikat ng dalawang kaibigan ko bago naglakad ang mga ito palayo sa akin. Beshi, kinagat ko saglit ang labi ko at bumuntong hininga. Maine, congrats.
Wika ko nang magawa ko ng harapin ng best friend ko. Pinilit ko pang ngumiti ng mga oras na yon. Sa'yo rin congrats sa nakangiting tugon pa ni Maine. Thank you. O sige Maine, kailangan ko na ring umalis. Kaagad na pagpapaalam ko. Hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Garalgal na ang boses niya at nanlalabo na ang mga mata dahil sa luha. Sorry, hindi naman talaga kita iniiwasan, naging busy lang ako. Sagot ko habang pigil ang sarili ko na maluha. Kaya ba hindi mo na sinasagot ang mga text at tawag ko? At lagi ka ring wala sa apartment mo kapag nagpupunta ako? Jillian, bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Naiiyak pa rin sabi ni Maine. Kasi alam ko namang maiilang ka rin sa akin. Ngayong alam mo na kung ano tong nararamdaman ko para sa'yo. At kung ano talaga ako. Saka sigurado ako na hindi mo rin naman masusuklian yung klase ng pagmamahal ko para sa'yo. Kaya bakit pa tayo mag-uusap? Sagot ko. Pigil pa rin ang mga luha ko kahit kailan naman ay hindi naging madali sa akin ang ginagawa kong pag-iwas kay Maine. Mas masakit para sa akin yon lalo na at nasanay na ako na palagi ko siyang kasama. Si Maine naman ay bumuntong hininga habang patuloy ang mga luha sa paglanda sa sariling mga pisngi. Siguro nga tama ka na baka hindi ko kayang suklian yung nararamdaman mong pagmamahal. Pero Beshi, suminghot siya at lalong naiyak habang nagsasalita. Itatapon mo na lang ba basta-basta yung 10 years na friendship nating dalawa? Kasi sa totoo lang hindi ko kayang mawala ang best friend ko. Ayokong mawala ka as my best friend Jillian. Mas naiiyak na sabi niya. Pinunasan ko na ang mga luha sa pisngi ko. Ayoko rin namang mawala ang best friend ko pero natatakot pa rin ako. Kaya mo pa rin ba akong tanggapin bilang best friend mo kahit na hindi ako straight? Kahit na bisexual ako? Na kahit ganito ako? Tanong ko. Ngumiti si Maine at tinawakan niya ang kamay ko at pinisil. Ikaw pa rin naman ang best friend ko, hindi ba? At kahit kailan, walang magbabago doon, Beshi. Nakangiting sagot niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nayakap ko ng mahigpit si Maine. Kung hindi man niya ako kayang suklian ang klase ng pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya, isang bagay lang naman ang mahalaga para sa akin ngayon, ang tanggapin niya ang totoong ako kahit bilang isang best friend. Thank you Maine, naluluhang wika ko. Papadudot sapat na ang pagsagot ni Maine sa mga yakap ko para maramdaman ang pagtanggap niya sa kung ano talaga ako. Kagaya ng sinabi ko noon ay hindi naman mahalaga na suklian ni Maine ang pagmamahal na nararamdaman ko. Pinakamahalaga sa lahat ay yung tanggap ako ng best friend ko nang walang kahit na anong panghuhusga. Isang pangako na lang ang kaya kong bitawan sa ngayon. Mananatili akong best friend ni Maine sa panghabang buhay. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbabasa nitong sulat ko at sana ay nakapag-iwan ng inspirasyon sa mga kagaya ko na parte ng LGBT community na takot ipakilala ang tunay na ako. Lubos na gumagalang, Jillian. Maraming salamat Jillian sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel at tama ka sa sinabi mo na hindi naman lahat ng pagmamahal ay dapat na masuklian. Dahil may pagmamahal na sapat na yung tayo ang nagbibigay kesa tumatanggap. Minsan nga mas masarap pa yung ganong pakiramdam. Kasi alam natin na maiiwasan natin ang umasa at masaktan sa bandang huli. Mga ka-online, tandaan natin na hindi lahat ng oras ay pwede tayong mahalin ng taong mahal natin. Pero kagaya ng sinabi ng ating letter sender na si Jillian, ang importante sa lahat ay matanggap tayo ng taong mahalaga sa atin kung sino at ano talaga tayo. Dahil wala nang masasaya pa sa pakiramdam kapag makakagalaw tayo ng malaya at walang panghuhusga sa mundong ito. Huwag kalimutan na suportahan ang isa ko pang channel. Ito pong bagong channel na ito ay yung Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.